Magandang araw, mga manunod. Ako po si Dr. Althea Ramos, isang espesyalista sa bato nephrologist mula sa National Kidney and Transplant Institute, NKTI. Nasaksihan ko na ang napakaraming pagkakataon sa pagitan ng buhay at kamatayan sa loob ng 35 taon. Ngayong araw, sabay-sabay nating tutuklasin ang isang nakamamatay na katotohanan na hindi kailanman detalyadong ibinabalasam karaniwang programa sa kalusugan o mga patalastas. Ikagagala kong makasama kayo sa ating programa ngayon. Tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa, ang nutrisyon para sa mga pasyenteng may malalang sakit sa bato o chronic kidney disease, CKD, na hindi pa sumasailalim sa dialysis. Maraming bagay ang dapat nating isaalang-alang upang makontrol ng mayos ang sakit at mapabuti ang kalidad, buhay. Una sa lahat, gusto kong linawin ang ngayugtos tagis ng sakit sa bato. Para sa kidney failure, may dalawang pangunahing uri tayo, acute kidney injury at chronic kidney disease, CKD. Para sa acute, depende sa sanhi at lala nito, maaring kailanganin agad ng dialysis. Gayunpaman, alam kong mas interesado kayo sa CKD. Ang CKD ay nahahati sa 5 yugto. Karaniwan, ang stages 1 hanggang 4 ay hindi pa nangangailangan ng dialysis, malibang kung may mga malulupang komplikasyon o iba pang espesyal na salik. Pagdating lang sa stage 5, kapag ang glomerular filtration rate, GFR, ay bumaba, nasa 15 ml doon pa lang tayo makukonsidera nga paraan ng dialysis, tulad ng hemodialysis o peritoneal dialysis. Kayo ba ay nagtataka kung ano ang maaari nating gawin sa stage 1, 2, 3 o 4 upang hindi natin harapin ang stage 5? Halina tuklasin natin ang pagpili ng paraan ng dialysis at kung kailan ito gagawin ay nakadepende sa maraming salik, kabilang ang partikular na kalagayan ng kalusugan ng pasyente, kalagayang pinansyal, makasamang sakit, at ang antas ng pahina ng bato. Ang inyong doktor ang gagawin ng pinakamabuting desisyon upang maprotektahan ang inyong kalusugan, mapahaba ang buhay, at mapabuti ang kalidad ng inyong pamumuhay. Ngayon, dumako na tayo sa pangunahing usapin, ang kahalagahan ng nutrisyon para sa mga pasyenteng may CKD na hindi pa nagda-dialysis. Ang dieta ay may napakahalagang papel. Hindi lamang nito pinapabagal ang pahinaing bato, kundi tinutulungan din nito ang bato sa paalis ng lason, pagpapabawas ng pasanin sa katawan, at pagpapabuti ng pangkalahatang kalusugan. Kung sa tingin niyo ay kapakipakinabang ang impormasyong ito, mangyaring mag-subscribe sa aming channel at mag-iwan ng salitang handa sa ibabangang video upang malaman naming kasama namin kayo. Kung tama ang ating pagkain, posibleng makontrol ng maayos ang sakit. Sa katunayan, kung ilalapat ng tama, maaari nating maantala ang oras na kakailanganin ang dialysis at mapabuti pa ang function ng bato upang mas maging masaya ang pamumuhay. Kung nanonood kayo hanggang dito at nararamdamang nakakatulong ito, mag-comment ng salitang huwag upang malaman naming kasama namin kayo sa paglalakbay na ito. Gayunpaman, dapat bigyang diin na ang CKD ay isang progresibong sakit at madalas ay hindi na tuluyang gumagaling. Ang layunin ng dieta ay upang makontrol ang sakit, maiwasan ang mga komplikasyon at mapanatili ang pinakamabuting kalusugan hanggat maari. Ang nutrisyon para sa may CKD ay dapat na personalized ibig. Sabihin, inaangkop ito sa bawat yuktong sakit, partikular na kondisyon ng kalusugan, mga kasamang sakit tulad ng diabetes at high blood pressure at resulta ng blood tests. Walang iisang dieta para sa lahat, ngunit may mga pangunahing prinsipyo na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ang unang prinsipyo at pinakamahalaga ay ang pakontrol sa daming protein. Sa yuktong hindi pa nagda-dialysis, madalas nating kailangang limitahan ang proteinang pumapasok sa katawan. Ang dahilan nito ay kapag dinudurok ng katawan ang protina, gumagawa ito ng waste products tulad ng urea na kailangang ilabas ng bato. Kung mahina na ang bato, mas mahirap ilabas ang nga basurang ito na humahantong sa pag-ipon nga lason sa katawan at paglalang sakit. Ngunit ang paglimita sa protina ay dapat ding kalkulahin ng maingat upang maiwasan ang malnutrition o pagkawalan ng kalamnan. Mukhang simple, ngunit ang pagkontrol ng protina ang susi. Upang hindi masyadong mahirapan ang inyong bato, ipapaliwanag ko kung bakit. Ngayon, ang kinakailangang dami ng protina ay depende sa yugto ng sakit at nutritional status ng bawat tao.
Karaniwan, mas inuuna natin ang mga high biological value, proteins tulad ng laman ng karne, isda, itlog, at gatas. Kasabay nito, kailangang hatiin ng pantay-pantay ang protina sa mapakain sa buong araw. Iwasang kumain ng sobrang dami ng protina sa isang kainan lamang. Ang plant-based proteins mula sa mga beans at mango ay mariring idagdag, ngunit dapat bantayan ang dami ng potassium at phosphorus sa mga ito. Susunod ay ang pau-control sa asin no sodium. Maraming sodium ang tablet, vetsin, masi, mga processed foods tulad ng burong manga, itlog na malat, dilata, hotdog, cold cuts, at instant noodles. Ang sobrang pagkonsumo ng sodium ay magpapataas ng blood pressure, mag-ipon ng tubig sa katawan na nagdudulot ng pamamanas, edema, at magpapabigat sa trabahong bato. Kaya naman, ang pasyenteng may CKD dapat limitahan ng husto ang paggamit ng asin at mga pagkaing mayaman sa sodium. Dapat nating timplahan ang pagkain gamit ang ibang pampalasa tulad ng sibuyas, bawang, luya, paminta, calamansi, at suka upang magkaroon ng lasa. Tungkol naman sa pagdaragdag ng potassium at phosphorus, ito ang dalawang mineral na dapat bantayang mabuti ng mga pasyenteng may CKD. Kapag humina ang bato, humihina rin ang kakayahang ilabas ang potassium at phosphorus na nakresulta sa paktas na potassium o phosphorus sa dugo. Ang mataas na potassium sa dugo ay maaaring magdulot ng mapanganib na irregular heartbeat, habang ang mataas na phosphorus ay maaaring magdulot ng pangangati, pagkasira ng buto, at mas mataas na panganib sa sakit sa puso. Ang pagkaing mayaman sa potassium ay kinabibilangan ng saging, dalandan, ponkan, abokado, patatas, kamatis, at mga madadahong gulay na berde. Ang mga pagkaing mayaman sa phosphorus ay karaniwang matatagpuan sa gatas at dairy products, pula ng itlog, egg yolk, mga nuts, beans, whole grains, corn, at isda. Kaya't kailangan nating limitahan o kainin sa katamtamang dami lamang ang ito depende sa resulta ng blood test. Ang inyong doktor o dietitian ay mabibigay ng partikular na payo sa bawat kaso. Kung sa tingin niyo ay makabuluhan para sa inyo ang impormasyong ito, mag-iwan ng komento sa ibaba para malaman namin. Ang pagbibigay ng enerhiya ay napakahalaga rin. Ang pasyenteng may CKD ay madalas nawawalan ng gana kumain na nakdudulot ng kakulangan sa enerhiya at pagbabangang timbang. Kailangan nating tiyaking sapat ang ibinibigay na enerhiya mula sa mga complex carbohydrates tulad ng kanin, pansit, lugaw, tinapay, at mga healthy fats tulad ng vegetable oil, olive oil, at canola oil. Ang sapat na enerhiya ay tumutulong upang mapanatili ang tamang timbang, maiwasan ang muscle breakdown, at suportahan ang pangkalahatang kalusugan. Minsan, dahil sa pagkawalang gana, nakakalimutan natin na enerhiya ang nagbibigay buhay. Paano nga ba mananatiling malakas ang pasyenteng may sakit sa bato ng hindi pinapahirapan ang kanilang nga bato? Tuklasin natin. Dapat ding isaalang-alang ang painom ng sapat na tubig. Kung medyo mayos pa ang function ng bato, dapat uminom ng sapat na tubig ang pasyente upang matulungan ang katawan na ilabas ang ngalason. Ngunit, kung may pamamanas o heart failure, ang dami ng tubig na dapat inumin ay partikular na ireresetaan. Doktor at maring kailanganing limitahan. Laging kumonsulta sa inyong doktor tungkol sa tamang dami ng tubig para sa inyong kondisyon. Panghuli, nais kong bigyang diin na ang pagsunod sa dieta ay isang pangmatagalang proseso at nangangailangan ng tiyaga. Huwag mag-atubiling. Makipakusap sa inyong doktor o dietitian tungkol sa anumang nga katanungan o pagdududa. Sila ang inyong magiging katuwang at magbibigay ng pinakamagandang payo upang matulungan kayong pamahalaan ang CKD ng epektibo. Salamat sa pakikinig. Ang paglalakbay na ito ay hindi madali, ngunit sa pamamagitan nige. Maliliit na tip, tiyak na malalampasan ninyo ito. Samahan niyo akong tuklasin ang mahimalang ito. Nang marinig ko ang tanong ni MC Bianca, naunawaan ko ang pagnanais na magkaroon ng dieta na makakapagpabalik sa function ng bato at makakapigil sa paglala ng sakit. Ngunit, para sa mga non-communicable chronic diseases, mga malalang sakit na hindi nakakahawa, ito ay mga sakit na unti-unting lumalala at halos imposibleng tuluyang gumaling pagkatapos masira. Ipinakita ito sa maraming pag-aral, pero huwag kayong malungkot dahil ang nutrition ay may napakahalagang papel para sa mga may sakit sa bato.
lalo na sa mga hindi pa nagda-dialysis. Ang ating katawan ay may atay at bato bilang dalawang pangunahing organa. Nag-alis ng leson. Ipagpalagay nating normal na gumagana ang ating atay. Ngunit, kung mahina na ang bato at hindi natin ito pinoprotektahan at patuloy tayong kumakain ng kahit ano, magdudulot ito ng metabolic disorder at pag-aipon ng mga sobrang dumi na magpapabigat sa bato na mapipilitang magtrabaho ng husto para mag-filter. Halimbawa kung dati tayong may hindi malusot na pamumuhay tulad ng pagpupuyat, magang pagising, labis na paggamit ng mas stimulants tulad ng kape o ala, at kung ipagpapatuloy pa rin ito ngayon, mas bibilis ang paginanging bato. Sa halip na mapahaba ang yugto ng sakit ng 5 hanggang 10 taon, maaring umikli ito sa 1 hanggang 3 taon lamang depende sa pangangatawan. Kaya naman, ang dieta ay may napakahalagang papel sa pagprotekta sa bato, pagpapabagal sa paghina nito, at maaring makatulong na patatagin ito sa isang tiyak na panahon. Hindi lamang ito nagpapabuti sa kalidad ng buhay kundi nakakatulong din na maiwasan ang dialysis ng mas matagal na napapanatili sa inyong buhay na mas sigla. Kung nakikinig kayo hanggang dito at nararamdamang hinahanap niyo rin ang mga payong ito, magiwan and salitang hanap sa ibaba and comment section. Nagtatanong kayo tungkol sa pagkakaiba sa mga prinsipyo ng paggawangang menu at nutrition para sa mga pasyenteng regular na nagda-dialysis at sa mga hindi pa nagda-dialysis. Totong may malaking pagkakaiba at ito ay nagmumula sa iba't ibang mekanismo at nutritional needs ng dalawang grupong ito. Para sa pasyenteng hindi pa nagda-dialysis, ang pangunahing layunin ay pabagalin ang paginangang bato, protektahan ang natitirang kidney function at maiwasan ang mga komplikasyon. Ang dieta ay dapat nakatuon sa mahigpit na pagkontrol sa daming protein, potassium, phosphorus at sodium. Ang daming ang protein ay madalas na nililimitahan sa mababa hanggang katamtamang antas at inuna ang maprotein na may matas na biological value upang bawasan ang pasanin sa bato. Ang potassium at phosphorus ay kailangan ding bantayang maigi dahil ang mahinang bato ay hindi na kayang ilabas ang maito ng maayos na nagdudulot ng mapanganib na taas ng potassium na nakakapekto sa puso at taas ng phosphorus na nakakapekto sa buto at cardiovascular system. Ang sodium ay dapat limitahan upang makontrol ang blood pressure at pamamanas. Ang tubig ay kailangan ding subaybayan depende sa lalang sakit sa bato at kung may pamamanas. Sa kabaliktaran, para sa mga pasyenteng nagda-dialysis na, ang katawan ay nawawalan ng malaking halaga ng nutrisyon sa proseso ng pag-filter. Kaya naman, ang dieta ay kailangang magdagdag at pumawi sa mga nawalang nutrisyon. Ang dami ng protein ay madalas na kailangang taasan upang matugunan ang pangangailangan ng katawan at ito dapat ay protein na may mataas na biological value. Gayunpaman, ang potassium at phosphorus ay kailangan pa ring kontrolin, bagamat maaari itong maging mas flexible depende sa resulta ng blood test at uri-NG, dialysis. Ang daming ng likido at sodium ay kailangan ding maingat na ayusin upang maiwasan ang fluid overload at makontrol ang blood pressure. Sa madaling salita, habang ang pasyenteng hindi nagda-dialysis ay kailangang limitahan ang maraming nutrients, ang mga nagda-dialysis ay kailangang dagdagan ang ilan, habang mahigpit pa rin kinokontrol ang ibang masali. Ang payo ng doktor at dietitian ay napakahalaga sa pagbuo ng angkop at naka-personalize na plano sa pagkain para sa bawat pasyente. O makaiba ito, napakalayong ang pagkakaiba. Dahil para sa mga pasyenteng hindi nagda-dialysis, ibig sabihin, walang ibang daanan bukod sa bato para ilabas ang mga lason sa katawan. Tumutukoy lang ito sa kidney function. At ang kakayahan ng bato na mag-filter ng marami o kaunti ay magdedetermina kung gaano natin may lalabas ng mayos ang mga ito hindi. Ang mga naipong dumi ay makakasira sa mga tissues at cells ng ating katawan, kaya kailangan nating limitahan ang pagpasok ng mga materyales na lumilikha ng mamasamang byproducts ng metabolism. Isa sa mga pangunahing naririnig natin ay ang mga pagkaing mayaman sa protina o protein. Kaya para sa hindi nagda-dialysis, ang araw-araw na daming ang protein ay babawasan batay sa glomerular filtration rate. GM-FA, halimbawa, sa stage 1, maaring 0,8 hanggang 1 gramo bawat kilo ng timbang, ngunit madalas ginagamit natin ay humigit kumulang 0,8. Para sa stage 3 ay 0,6 hanggang 0,8.
Ang stage 4 ay maaari pang bumaba sa 0,4 hanggang 0,6 at iba pa at depende sa bawat individual. Mayroon tayong sariling kalkulasyon. Para naman, sa mga pasyenteng nagda-dialysis, ibig sabihin may schedule sila, maaring isang beses, 2 o 3 beses sa isang linggo. Pupunta sila sa ospital at idadaan ang kanilang dugo sa isang filtration system o dialyzer upang sadyang alisin ang mga lason at dumi mula sa dugo sa tulong ng mga makina at kagamitan. Ang pag-alis na ito ay nakakatulong ng malaki sa bato. Kung hindi na, makapagtrabaho ng maayos ang bato, ang makina na ang gagawa nito. Ang filter na ito ay lumulutas sa isyu nga natitirang dumi. Ngunit habang NAC5 filter, nawawalan din ang katawan ng mga amino acids dahil kapag NAC filter, ang makina ay naghihiwalay lamang base sa laking molekula. Hindi nito alam kung ang molekula ay mabuti o masama. Ibig sabihin, basta ang laki ay pasok sa sukat na nanometer, masasala ito ng lahat. Kasama na riyan ang mga kapaki-pakinabang na amino acids na nasasala rin. Kaya kailangan nating magdagdag sa oras na iyon. Ang dami ngang protina para sa nagda-dialysis ay tataas. Ayon sa bilangang sesyon ng dialysis bawat linggo. Halimbawa, kung nagda-dialysis ng isang beses, maaring 1-2, kung 2 beses sa isang linggo, maaring 1-4, kung 3 o 4 na beses sa isang linggo o madalas na emergency dialysis, maaring tumas sa 1.6 o kahit 1.8 gramo kada kilo ng timbang araw-araw. Sa madaling salita, ang dalawang diet na ito ay magkabilang dulo, extreme opposites. Para sa hindi nagda-dialysis, dapat nating babaan ng husto ang protina. Ngunit para sa nagda-dialysis, dapat nating taasan ang protina ng husto. Ito ay dalawang makaibang diet. Mukhang komplikado, di ba? Pero huwag maalala, tutulungan ko kayong maintindihan ang bawat numero, bawat uri ng pagkain upang kumpiyansa kayong makagawa ng inyong sariling menu. Kung handa na kayong subukan ang mas sikreto, ngayon, maiwan ng salitang sapat sa ilalim ng video para makapagbigay pa kami ng mas maraming kapaki-pakinabang na impormasyon. Ngayong araw, sabay-sabay, nating tutuklasin ang nutrisyon para sa mga pasyenteng may kidney failure na hindi pa nangangailangan ng dialysis. Ito ay isang napakasensitibong yugto. Nangangailangan itong masusing pagpaplano sa pagkain upang protektahan ang kalusugan ng batong napakahina na, pati na rin ng buong katawan. Kapag humina ang kidney function, labis na naapektuhan ang kakayahan nitong maglabas ng mga byproducts ng katawan. Kung ang ngalasong ito ay may pon, magdudulot ito matinding pagod na makakaapekto sa operasyon ng lahat ng organs mula sa utak, puso, atay, hanggang sa mismong nga bato. Kaya naman, ang dieta para sa pasyente ay dapat kalkulahin ng lubos na detalyado at maingat. Isa sa pinakamahalagang bagay ay kailangan nating bawasan ang dami ng protina sa ating pang-araw-araw na pagkain. Ang dahilan ay kapag ang protina ay natutunaw, nagiging urea ito isa sa mga produktong nahihirapang ilabas ng mahinang bato ng mabisa. Ang sobrang urea na ito ay mapapabigat sa trabaho ng bato na mapapalala sa sakit. Naangkop din ito sa iba pang madumi na hindi agad naalis. Para mas malinaw, ang isang normal na tao ay maaring kumonsumo ng humigit kumulang 1 gramo ang protina bawat kilo ang timbang kada araw, katumbas. Itong pagkain ng mga 50 hanggang 80 gramo ng karne o isda sa bawat kainan. Ngunit para sa pasyenteng may CKD na hindi nagda-dialysis, ang numerong ito ay dapat ibaba ng husto hanggang 30 hanggang 40 gramo lamang bawat araw. At dapat tandaan na ang proteinang ito ay hindi lamang galing sa karne at isda kundi pati na rin sa protina mula sa kanin, gulay at iba pang pagkain. Kailangan nating kalkulahin ang kabuang protina mula sa lahat na pinakmumulan upang matiyak na hindi tayo lalampas sa itinaktang limitasyon. Dahil sa pagiging komplikado pagkakalkulang ito, ang dieta para sa pasyenteng hindi nagda-dialysis ay madalas na mukhang pauli-uli at minsan ay nakakasawa. Ngunit kung susundin ng mahigpit, ito ay makakaroon napakahalagang papel sa pagpapahabangang panahong gumagana ang bato at mabisang pagpapabagal ng pagina nito. Tungkol sa partikular na pangangailangan sa protina para sa pasyenteng hindi pa nagda-dialysis. Sa madaling salita, kailangan nating bawasan ang kabuang protina. Sa halip na kalkulahin ito linggo-linggo, ipinapayo kong kalkulahin ito araw-araw para mas madaling kontrolin
ang inirekomendang antas ay karaniwang. Nasa 0,6 hanggang 0,8 gramo ngang protina bawat kilo ng timbang bawat araw, depende sa yugto ngang sakit sa bato at partikular na kalusugan ng bawat pasyente. Halimbawa, ang taong may timbang na 60 kilogram ay kakailanganin ng mga 36 hanggang 48 gramo ng protina bawat araw. Gayunpaman, ang pinakamahalaga ay kumonsulta sa Dr. o dietitian para sa personalized na diet plan na pinakaangkop sa inyo. Upang makalkula ang protina para sa isang araw, maaari ninyong sundin ito. Una, tukuyin ang kabuwang pinapayagang protina araw-araw based sa timbang at stage ng kidney disease ng pasyente. Pagkatapos, hatiin ang protinang ito sa mga pangunahing pagkain at merienda. Halimbawa, kung pinapayagan ang pasyente ang 40 gramo ang protina kada araw, maaari niyo itong hatiin sa 3 pangunahing kainan na may teg 10 hanggang 12 gramo bawat isa at maaring magdagdag ng maliit na merienda na may katumbas na protina. Kapag pumipili ng pagkain, unahin ang high biological value proteins tulad na itlog, low-fat milk, manok na walang balat at isda, ngunit sa limitadong dami lamang. Kasabay nito, limitahan ng husto ang red meat, laman loob ang hayop at mga processed foods. Huwag kalimutang isali ang protina mula sa mga grains tulad ng kanin, noodles, tinapay, pati na rin ang magulay. Halimbawa, ang 100 gramo ng kanin ay may umihit kumulang 2.5 gramo NG protina. Ang 100 gramo NG pechay ay may humigit kumulang 1-2 gramo ng protina. Nangangailangan ito ng pagiging metikuloso, ngunit ito ang susi upang mayos na mapamahalaan ang sakit sa bato. Kaya naman, sabay-sabay nating natutunan ang kahalagahan ng mahigpit na pag-control ng protina para sa mga pasyenteng may CKD na hindi nagda-dialysis, pati na rin ang batayang kalkulasyon, ngunit isang maliit na bahagi lamang, itong pangkabuwang nutrisyon. Marami pa tayong dapat isaalang-alang tulad ng mabitamina, mineral, at kung paano babalansehin ang ibang food groups upang matiya ang pinakamabuting kalusugan ng pasyente. Ipagpapatuloy natin ang pausisa sa mga aspetong ito sa susunod na bahagi. Tungkol sa protina, para sa normal na tao, kinakalkula natin ito na humigit kumulang 1 gramo kada kilo ng timbang araw-araw. Ngunit para sa pasyenteng may sakit sa bato sa stage 1, 2, at 3A, ang numerong ito ay maaring bumaba sa 0,8 gramo kada kilo ng timbang. Ibig sabihin, maaari lamang silang kumain ng halos 3,4 kumpara sa normal na tao. Kung ang normal na tao ay kumakain 80 gramo ng karne bawat kainan, ang pasyente sa yuktong ito ay dapat kumain lamang ng 20 hanggang 60 gramong karne. Kapag lumala ang sakit ay umabot sa stage 3B and 4 at kahit pa stage 5, ang kinakailangang protina ay mas bababa pa. Partikular na sa stage 3 at 4, maaari natin itong i-adjust pababa sa mga 0,6 gramo kada kilo ng timbang, katumbas ng higit sa kalahati kumpara sa normal na tao na nasa 30 hanggang 40 gramo ng karne o isda sa bawat kainan. At para sa stage 5, ang numerong ito ay maring nasa pagitan ng 0.4 hanggang 0,6 gramo, katumbas ng 1,4 kumpara sa normal na tao. Ito ay mabilis na pagtatantya lamang. Ngunit, dapat nating tandaan na ang bawat tao ay may makakaibang eating habits at ang kanin at gulay ay may taglay rin na protina. Hindi natin ito maaring alisin dahil magdudulot ito ng kakulangan sa fiber, vitamina at lalo na carbohydrates na nagbibigay ng enerhiya kaya kailangan nating makalkula ng mabuti upang matukoy ang tamang dami ng protina mula sa nga ito at i-adjust ang dagdag na protina. Bukod pa rito, kailangan ding isa-alang-alang ang pag-inom ng gatas o paggamit ng protein supplements. Nakadepende ito sa bawat kaso at sa payo ng doktor. Dumako naman tayo sa fats. Para sa pasyenteng may CKD, lalo na sa mga nagda-dialysis, ang pagpili sa pagitan ng animal fat at plant fat ay napakahalaga. Dapat nating unahin ang fats na mula sa halaman dahil madalas ay mayaman ito sa unsaturated fatty acids na maganda para sa puso. Lalo itong mahalaga sa mga pasyenteng may sakit sa bato dahil mas mataas ang panganib nilang magkaroon ng cardiovascular diseases. Pagdating sa plant fats, kung kaya, sa budget, ang olive oil ay napakagandang opsyon. Kung hindi, marinating. Gamitin ang sesame oil, toyo soybean oil, o canola oil. Ang mga ito ay karaniwan at kapaki-pakinabang. Bukod pa rito,
Mari rin tayong gumamit ng animal fat ngunit may tamang balanse na 70% mula sa halaman at 30% mula sa hayop. Sa animal sources, ang taba mula sa isda, lalo na ang oily fish tulad ng salmon, ay magandang paraan para magdagdag ang enerhiya, lalo na kapag kailangan nating bawasan ang karne at carbohydrates sa dieta. Nakakatulong ito upang hindi maging matabang at mas madaling kainin ang pagkain habang sumusunod pa rin sa mahigpit na limitasyon na mas mababa sa 2,000 mg sodium araw-araw. Tungkol sa isyung ng potassium, para sa mga pasyenteng hindi nagda-dialysis, ang pagkontrol sa pumapasok na potassium ay isang hamon dahil ang potassium ay makikita sa halos lahat na uring ang pagkain, lalo na sa sariwang gulay at prutas. Ang eksaktong pagkalkulang daming ang potassium ay napakahirap ng walang mga espesyal na tools. Ngunit maaari nating sundin ang pangkalahatang panuntunan na pumili ng mapakaing mababa sa potassium at limitahan ang mga mayaman dito. Ang mga cruciferous vegetables tulad NG repolyo at mga prutas tulad NG mansanas. At peras ay karaniwang mas mababa ang potassium. Sa kabilang banda, kailangan nating iwasan ng husto ang makaprutas tulad ng langka, saging, at avocado dahil napakataas ng potassium na nga ito. Upang maging tiya at tumpa, napakahalagang kumonsulta sa isang dietitian o espesyalistang doktor. Mari, silang gumamit ng specialized software based sa nutritional content ng bawat pagkain upang magbigay ng pinakaangkop na payo para sa inyong kalusugan. Para naman sa phosphorus, ito ay may malapit na kaugnayan sa calcium. Kapag tumaas ang phosphorus sa dugo ng pasyenteng hindi nagda-dialysis, automatikong kukuha ang katawan ng calcium mula sa buto para magbalanse na humahantong sa osteoporosis paginangang buto. Kaya naman, napakahalagang limitahan ang phosphorus sa pagkain. Ang pagkain mayaman sa phosphorus na dapat iwasan o limitahan ay kinabibilangan ng gatas at mga produktong gawa rito, bone broth, processed foods tulad ng delata, hotdog, daing o tuyo, pagong, at keso. Ang pag-monitor at pag-control ng phosphorus ay nangangailangan ng mahigpit na payo mula sa inyong doktor o dietitian para makasiguro sa ligtas at angkop na dieta para sa bawat pasyente. Sa paggamit ng sodium at esin sa mga pasyenteng hindi nagda-dialysis dahil sa pahinangang bato, nahihirapan ang katawan na ilabas ang sodium at pati na ang tubig. Nagiging sanhi ito ng water retention pamamanas at mataas na blood pressure. Kaya napakahalagang ibaba ang sodium sa pagkain sa ilalim ng 2,000 mg araw-araw. Upang magawa ito, dapat unahin ang paraan ng pagluluto tulad ng pagpapakulo at pagpapasingaw at bawasan ng husto ang pagbabat sa mga pampalasa, pagsasawsa o pagtitimpla habang kumakain. Tandaan din ang mga natural na pagkaing mataas sa sodium tulad ng lato o damong dagat, isdang dagat, at layuan ang mainasara e burong pagkain dahil napakataas ng sodium ng ito. Sa halip, tumuto sa mga isdang tabang tulad ng bangus o tilapia at sariwang gulay at prutas para masigurong nakokontrol ng mayos ang sodium. Ang pinakakinababahala ko ay marami sa inyo ang nakakamali pa rin sa maliliit na bagay ngunit nadudulot ng malaking pinsala sa pagtatangkang padamiin ang dugo gamit ang mga tradisyonal na pamamaraan. Linawin natin ito ngayon. Ang tamang pag-inom ng tubig ay mahalaga para sa pasyenteng hindi nagda-dialysis. Dahil sa mahinang bato, nahihirapan ang katawan na kontrolin ang tubig na nagiging sanhi ng pamamanas o pag-unti ng ihi. Ang pangkalahatang tuntunin ay, ang dami ng tubig na inumin araw-araw ay katumbas ng dami ng ihi plus 300 hanggang 500 ml. Ang idadagdag na tubig na ito ay nakadepende sa panahon. Kung mainit at tuyo, kailangang magdagdag ng mas maraming tubig, 500 ml. Kung malamig, sapat na ang 300 ml upang palitan ang tubig na nawala sa pawis. Ang pagsunod dito ay tumutulong sa katawan na ibalanse ang tubig upang maiwasan ang mga komplikasyon ng fluid overload o dehydrasyon. Ako po si Dr. Ramos, ikinagagala kong makasama kayo. Para sa mga pasyenteng nasa stage 1 hanggang stage 3, kung maayos pa ang paihi, ibig sabihin, nakakahinga 1 litro hanggang 1.5 litro bawat araw, hindi natin kailangang limitahan ng mahigpit ang painom ng tubig. Dito ay maaari silang uminom ng mas marami o katulad ng normal na tao. Ito ay ilang mahalagang paalala sa pagkontrol ng tubig para sa mga pasyenteng may CKD. Pagdating sa anemia o kakulangan sa dugo, isa itong madalas na alalahaning ng pasyente. Marami ang nag-isip na ang pagkain ng pulang pagkain ay nakakaginhawa sa dugo.
Madalas tayong takot sa baka dahil itinuturing itong red meat. Sa tradisyon ng Kataw, madalas silang kumakamit na halugbati, beetroot, at umiinom pa ang sabaw ngang pinakuluang alugbati o beetroot sa pag-asang dadami ang dugo. Ngunit nais kong paalalahanan na maaari tayong kumain ng pinakuluang alugbati at beetroot, pero dapat itapon ang sabaw nito. Ang dahilan ay ang iron. Sa pagkain na madaling ma-absorb ng katawan ay nasaan yung ferrous iron o organic iron. Ang iron naman sa sabaw ngang pinakuluang gulay ay karaniwang ferric iron. Ang anyong ito kapag pumasok sa katawan ay madaling bumuo ng free radicals at hindi kasing ganda para sa dugo. Iniisip naman ng iba na ang pagkain ng atay o tahong ay magpapadami ng dugo. Ang totu, lahat ng uri ng pagkain ay maganda para sa dugo basta tayo ay kumakain na iba-iba at balanse. Ang pinakamainam sa bawat kainan, dapat may apat na food groups, carbohydrates, protein upang bumuo ng kalamnan at tumulong sa gala ng katawan, fats at vitamina at mineral na nakukuha sa gulay at prutas. Kung makakaroon tayo ng balansa at sari-saring pagkain at iba't ibang ulam, mas magiging mabuti ito kaysa sa pagtutok lamang sa isang uri ng pagkain sa pag-asang dumami ang dugo. Ang huling tanong na interesado ang marami ay kung dapat bang merienda ang mga pasyenteng may CKD. Depende ito sa bawat individual at sa kanilang kondisyon. Minsan sa mga pangunahing pagkain, sapat na ang carbohydrates, protein, at fat ng pasyente. Gayunpaman, sa mga may CKD, maaring maipon ang mga dumi na nagdudulo ng walang gana sa pagkain, pagkawalan ng panlasa, at pagod. Ang mataas na urea sa dugo ay maaring makaapekto sa psikolohiya, kaya sila nakakaramdam ng pagkairita at hindi makakain ng maayos. Kaya kung hindi nila maubos ang kanilang portion sa pangunahing pagkain, maaari natin itong hatiin sa mas maraming maliliit na merienda. Ang mahalaga ay pumili ng tamang pagkain. Maaari tayong gumawa ng merienda tulad ang gulaman, pero siguraduhin gumamit ng asukal o gatas na sadyang ginawa para sa mga pasyenteng may sakit sa bato o maghanap ng mga specialized snacks sa merkado para sa mga may sakit sa bato. Pinakamaganda, kung maaari, gumamit ng gatas na formulado para sa may sakit sa bato. Sa paggamit ng gatas na ito, siguraduhin suriin ang label kung ito ay sadyang ginawa para sa hindi pa dialysis at kung may malinaw na sukat na inirekomenda. Kung hindi, sigurado, huwag mag-atubiling magtanong sa aming programa na Hello Doc upang humingi ng tulong sa mga eksperto. Salamat sa inyong pakikinig. Kung pakiramdam niyo ay kailangan ninyo ang impormasyong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel ngayon upang hindi niyo mapalampas ang mga mahalagang kaalaman sa kalusugan. Sana ang mga ibinahagi ko ay makatulong na magbigay sa inyo ng kaalaman at kinakailangang paalaga sa sarili at sa mga mahal sa buhay kapag sa kasamaang palad ay tinamaan ng sakit sa bato. Paalam at hanggang sa muli sa ating susunod na programa.